The Holy Bible. Reading Plan, 41st Day. Tagalog Version. Leviticus chapters 24 to 25. Psalm chapter 81, and Hebrews chapter 9. Leviticus chapter 24. Ang mga ilaw at mga tinapay sa loob ng toldang tipanan. Ika-24 na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises na iutos ito sa mga Israelita. Magdala kayo ng purong langis mula sa pinigang ulibo para sa ilaw na nasa labas ng kwarto, kung saan nakalagay ang kahon ng kasunduan doon sa toldang tipanan, para patuloy itong magningas sa presensya ng Panginoon. Sisindihan ito ni Aaron tuwing takipsilim, at patuloy na pagniningasin hanggang sa umaga. Dapat tiyakin na laging nagniningas ang mga ilaw sa patungang ginto nito. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Ang mga tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos. Magluto kayo ng 12 pirasong tinapay, na ang bawat isa ay gawa sa 4 na kilo ng magandang klaseng harina. Pagkatapos ilagay ninyo ito sa mesang ginto sa presensya ng Panginoon. Ihanay ninyo ito ng 2 hanay, tig-6 ang bawat hanay. Lagyan ninyo ng purong insenso ang gilid ng bawat hanay. Ang insenso ang siyang magsisilbing handog para alalahanin ang Panginoon. Susunugin ito bilang handog sa pamamagitan ng apoy, sa halip na ang tinapay. Dapat laging maglagay ng tinapay sa presensya ng Panginoon tuwing araw ng pamamahinga. Ito'y tungkulin ninyong mga Israelita magpakailanman. Ang mga tinapay na ito'y para kay Aaron at sa kanyang angkan. Kakainin nila ito sa banal na lugar, doon sa tolda. Dahil ito ang pinakabanal na bahagi ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. At ito'y para sa kanila magpakailanman. Ang parusa sa panlalait sa Diyos at pamiminsala sa kapwa. May isang tao noon na ang ama ay isang Ehipsyo at ang ina ay Israelita. Ang pangalan ng ina niya ay si Shelomit, na anak ni Dibri, na mula sa lahi ni Dan. Siya'y nakipag-away sa isang Israelita roon sa kampo, at nilapastangan niya ang pangalan ng Panginoon. Kaya dinala nila siya kay Moises, at ikinulong nila siya hanggang sa malaman nila kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin sa kanya. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Moises, dalhin ninyo sa labas ng kampo ang taong iyon na lumapastangan sa akin, at ang lahat ng nakarinig ng kanyang paglapastangan ay magpatong ng kanilang mga kamay sa ulo niya, bilang patunay na siya'y dapat managot, at pagkatapos, babatuhin siya ng buong mamamayan. At sabihin mo sa mga Israelita na ang sinumang katutubong Israelita o dayuhang naninirahang kasama nila, nalalapastangan sa aking pangalan ay mananagot. At dapat siyang batuhin ng lahat, hanggang sa mamatay siya. Ang sinumang pumatay ng tao ay dapat ding patayin. At ang taong pumatay sa hayop ng kanyang kapwa ay dapat palitan ito. Buhay na hayop ang ipapalit niya sa pinatay na hayop. Kapag sinakta ng sinuman ang kanyang kapwa, kailangang saktan din siya, katulad ng ginawa niya. Kung binali niya ang buto ng iba, babaliin din ang buto niya. Kung dinukot niya ang mata ng iba, dudukutin din ang mata niya. At kung binungi niya ang ngipin ng iba, bubungiin din ang ngipin niya. Ang sinumang makapatay ng hayop ng iba, ay dapat niya itong palitan. Ngunit ang makapatay ng tao ay dapat ding patayin. Ang mga utos na ito'y para sa inyong lahat, katutubong Israelita man o dayuhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Pagkatapos itong sabihin ni Moises sa mga Israelita, dinala nila ang taong iyon na lumapastangan sa Diyos doon sa labas ng kampo at binato, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Leviticus chapter 25. Ang taon ng pamamahinga ng lupa. Ika-25 kabanata.
Noong si Moises ay nasa bundok ng Sinai, inutusan siya ng Panginoon na sabihin ito sa mga Israelita, "Kapag naroon na kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, huwag ninyong tataniman ang inyong mga bukid tuwing ika-7 taon, para ako'y inyong maparangalan. Sa loob ng 6 na taon ay makakapagtanim kayo at makakapag-ani. Pero sa ika-7 taon ay dapat ninyong pagpahingahin ang lupa. Huwag ninyong tataniman ang inyong mga bukid at puputulan ng mga sanga ang inyong mga ubas. At huwag din ninyong aanihin ang mga butil o pipitasin ang mga bunga ng mga tanim na kusang tumubo. Pero maaari kayong kumuha nito para may makain kayo, ang inyong mga alipin, mga manggagawa, mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, mga alaga niyong hayop, at mga hayop sa gubat na nasa inyong lupain." Ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Tuwing ika-49 na taon, sa ika-10 araw ng ika-7 buwan, ang araw ng pagtubos, patunugin ninyo ang mga trumpeta sa buong lupain. Ang ika-50 taon ay ituring ninyong natatanging taon, dahil iyon ay panahon ng pagpapalaya ng mga alipin para sila'y makabalik na sa sarili nilang sambahayan. Panahon din ito ng pagsasauli sa may-ari ng mga lupain na ipinagbili niya. Sa taong ito na taon ng pagpapalaya at pagsasauli, huwag kayong magtatanim sa inyong mga bukiring, at huwag din kayong mag-aani o mamimitas ng mga bunga ng mga tanim na kusang tumubo. Pero pwede kayong kumuha para may makain kayo. Ito'y banal na taon para sa inyo. Sa taong ito, lahat ng mga ari-ariang ipinagbili sa inyo ay ibalik ninyo sa may-ari. Kaya kung kayo'y magbebenta o bibili ng lupain sa inyong kapwa Israelita, huwag kayong magdadayaan. Ang halaga ng lupa ay ibabatay ayon sa dami ng taon ng pamumunga nito, bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kung mahaba pa ang mga taon bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli, taasan ninyo ang halaga ng lupa. Pero kung maigsi na lang, babaan ninyo. Sapagkat ang binibili ninyo ay hindi ang lupang iyon, kundi ang dami ng magiging ani nito. Huwag kayong magdadayaan. Sa halip ay matakot kayo sa akin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang mga tuntunin at utos ko, para kayo'y mamuhay ng mapayapa sa lupaing inyong titirahan, at hindi kayo mawawala ng pagkain, dahil sa masaganang ani ng lupain. Huwag kayong mababahala sa kung ano ang inyong kakainin sa ika-7 taon, na hindi kayo makakapagtanim o makakapag-ani. Pagpapalain ko ang inyong mga bukid tuwing ika-6 na taon, upang maging masagana ang ani para maging sapat para sa 3 taon. Kaya sa tuwing magtatanim kayo sa ika-8 taon, ang kakainin ninyo ay ang inyong ani pa rin noong ika-6 na taon, at magiging marami pa ang pagkain ninyo hanggang sa dumating ang tag-ani sa ika-9 na taon. Huwag ninyong ipagbibili ang inyong lupain na hindi na ninyo matutubos pa, dahil ang lupaing ito ay akin. Pinatitirhan at pinasasakahan ko lang ito sa inyo. Kaya payagan ninyong matubos pa ng may-ari ang kanyang lupain na ipinagbili sa inyo. Ganyan ang gawin ninyo sa lahat ng lupaing binili ninyo. Kung maghirap ang inyong kapwa Israelita at napilitan siyang ipagbili ang kanyang lupain, ang pinakamalapit niyang kamag-anak ang tutubos ng lupain kanyang ipinagbili. Pero kung wala siyang kamag-anak na tutubos nito para sa kanya, maaari pa rin niya itong tubusin kapag kaya na niya. Kapag nangyari ito, babayaran niya ang bumili ng kanyang lupain ng halagang ayon sa maaani sa lupain hanggang sa dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli, at saka pa lang niya maaaring bawiin ang kanyang lupain. Pero kung kulang ang perang pantubos niya, mananatili ang lupain sa bumili hanggang sa dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. At sa taong iyon, ibabalik na sa kanya ang lupain niya ng walang bayad. Kung may taong magbenta ng kanyang bahay na nasa napapadirang lungsod, maaari pa rin niya itong tubusin sa loob ng 1 taon pagkatapos niyang ipagbili.
Pero kung hindi niya ito matubos sa loob ng 1 taon, ang bahay na iyon ay lubusan ng magiging pag-aari ng bumili at ng mga angkan nito magpakailanman. Hindi na ito maaaring bawiin ng may-ari sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Ngunit ang mga bahay sa mga baryo na walang pader ay ituturing na katulad ng bukid na maaaring matubos o mabawi sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Maaaring tubusin ng mga Levita kahit kailan ang kanilang mga bahay na nasa kanilang bayan. Kung hindi nila iyon matubos, ibabalik iyon sa kanila sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Sapagkat ang mga bahay sa kanilang bayan ay para sa kanila, dahil bahagi nila ito na ibinigay ng kapwa nila Israelita. Pati ang mga pastulang nasa palibot ng kanilang bayan ay hindi dapat ipagbili, dahil iyon ay pag-aari nila magpakailanman. Kung maghirap ang kapwa ninyo Israelita, at hindi na niya kayang buhayin ang kanyang sarili, tulungan niyo siya katulad ng inyong pagtulong sa isang dayuhan o bisita para patuloy siyang makapamuhay kasama ninyo. Pahiramin ninyo siya ng pera na walang tubo at pagbilhan ninyo siya ng pagkain na walang tubo para patuloy siyang naninirahang kasama ninyo. Gawin ninyo ito para ipakita na may takot kayo sa akin na inyong Diyos. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto para maibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan upang ako'y maging Diyos ninyo. Kung sa labis na kahirapan ng inyong kapwa Israelita ay napilitang ipagbili ang sarili upang maging alipin, huwag ninyo siyang pagtrabahuhin katulad ng pangkaraniwang alipin. Ituring ninyo siyang isang upahang manggagawa o isang panauhing nakatira sa inyo. Magtatrabaho siya sa inyo hanggang sa sumapit ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Sa taong iyon, malaya na siya at ang mga anak niya, at makakabalik na sila sa kanilang mga kamag-anak, at mapapasa kanilang muli ang mga pag-aari ng kanilang mga ninuno. Kayo'y mga alipin ko. Kayo'y mga Israelitang inilabas ko sa Ehipto. Kaya huwag ninyong ipagbibili ang inyong sarili para maging alipin. Huwag ninyong pagmamalupitan ang inyong kapwa Israelita na alipin ninyo. Ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin na inyong Diyos. Kung gusto ninyong kayo'y may alipin, bumili kayo sa mga bansa sa palibot ninyo. Maaari rin kayong bumili ng mga dayuhang naninirahang kasama ninyo o ng kanilang mga anak na ipinanganak sa inyong lugar. At ang mga aliping nabili ninyo sa kanila ay magiging pag-aari na ninyo. At maaari nyo silang ipamana sa inyong mga anak upang maglingkod sa kanila habang sila'y nabubuhay. Pero huwag ninyong pagmalupitan ang inyong kapwa Israelita na alipin ninyo. Kung sa labis na kahirapan ay ipinagbili ng isang Israelita ang kanyang sarili bilang alipin sa isang dayuhang naninirahang kasama ninyo o sa kamag-anak ng dayuhang iyon, ang Israelitang iyon ay maaari pang tubusin. Maaari siyang tubusin ng kanyang kapatid, tiyuhin, pinsan, o sino mang malapit niyang kamag-anak. Maaari ring siya mismo ang tumubos ng kanyang sarili kung kaya na niya. Kukwentahin niya at nang bumili sa kanya kung ilang taon siyang naglingkod at kung magkano ang katumbas na halaga nito, kung babayaran siya katulad ng isang upahang manggagawa. At ang halaga nito ay ibabawas niya sa halagang ibinayad sa kanya noong siya ay binili bilang isang alipin. Ang halagang iyon ay batay sa dami ng taon mula nang siya'y binili hanggang sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. At kung magkano ang natira, iyon ang babayaran niya para matubos ang kanyang sarili. Kinakailangang ituring siya ng dayuhang bumili sa kanya na parang isang upahang manggagawa at huwag siyang pagmamalupitan. Kung hindi siya makakalaya at ang mga anak niya sa ganoong paraan, maaari pa rin silang lumaya sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kaya hindi kayo magiging alipin ng inyong mga kababayan magpakailanman, dahil alipin ko kayo. Ako ang naglabas sa inyo mula sa Ehipto. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. The Book of Psalm chapter 81.
Ika-81 Kabanata. Papuri sa kabutihan ng Diyos. Umawit kayo ng may galak sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sumigaw kayo ng may tuwa sa Diyos ni Jacob. Umawit kayo at tugtugin ang tamburin, kasabay ng magandang tunog ng alpa at lira. Patunugin ninyo ang tambuli tuwing pista ng pagsisimula ng buwan, na ating ipinagdiriwang tuwing kabilugan ng buwan. Dahil isa itong kautusan para sa mga taga-Israel. Ito'y utos ng Diyos ni Jacob. Ibinigay niya ang kautosang ito sa lahi ni Jose, nang siya'y sumalakay sa lupain ng Ehipto. May narinig akong tinig ngunit hindi ko kilala, na nagsasabing, pinalaya ko kayo sa pagkaalipin. Kinuha ko ang mabibigat ninyong mga bitbit at pasanin. Nang kayo'y nahirapan, tumawag kayo sa akin at kayo'y iniligtas ko. Mula sa mga alapaap, sinagot ko kayo at sinubok doon sa bukal ng Meriba. Mga Israelita na aking mga mamamayan, pakinggan ninyo itong babala ko sa inyo. Makinig sana kayo sa akin. Hindi kayo dapat magkaroon ng ibang Diyos. Huwag kayong sasamba sa kanila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Ako ang naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Humingi kayo sa akin, at ibibigay ko sa inyo ang mga pangangailangan ninyo. Ngunit kayong mga Israelita na aking mga mamamayan, hindi kayo nakinig at sumunod sa akin. Kaya hinayaan ko kayo sa katigasan ng inyong ulo at ginawa ninyo ang inyong gusto. Kung nakinig lang sana kayo sa akin at sumunod sa aking mga pamamaraan, kaagad ko sanang nilupig at pinarusahan ang inyong mga kaaway. Ang mga napopuot sa akin ay yuyukod sa takot. Ang kaparusahan nila ay walang katapusan. Ngunit kayo na aking mga mamamayan, pakakainin ko kayo ng pinakamainam na bunga ng trigo at pulot, hanggang sa mabusog kayo. The Book of Hebrews chapter 9. Ika-9 Kabanata. Ang pagsamba rito sa lupa at doon sa langit. May mga tuntunin ng unang kasunduan tungkol sa pagsamba, at may sambahang gawa ng tao. Itong toldang sambahan na ginawa nila ay may 2 silid. Ang unang silid ay ang banal na lugar, kung saan naroon ang ilawan, ang mesa, at ang tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawang silid ay ang pinakabanal na lugar. Naroon ang gintong altar na pinagsusunugan ng insenso at ang kahon ng kasunduan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kahon ng lalagyang ginto na may lamang mana, ang tungkod ni Aaron na nagkasibol, at ang malapad na mga bato kung saan nakaukit ang mga utos ng Diyos. Sa ibabaw ng kahon ay may mga kerubin na nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. At nilililiman ng mga pakpak nito ang lugar na iyon kung saan pinapatawad ng Diyos ang mga kasalanan ng tao. Ngunit hindi namin ito maipapaliwanag ng detalyado sa ngayon. Ganoon ang pagkakaayaw sa loob ng toldang sambahan, at araw-araw pumapasok ang mga pari sa unang silid ng tolda para gampanan ang tungkulin nila. Ngunit ang punong pari lang ang nakakapasok sa pinakabanal na lugar at minsan lang sa isang taon. At sa tuwing papasok siya rito, naghahandog siya ng dugo para sa sarili niyang mga kasalanan at sa mga kasalanang nagawa ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sa ginagawa nilang ito, ipinapakita ng banal na espiritu na hindi makakapasok sa pinakabanal na lugar ang karaniwang tao hanggat naroon pa ang dating toldang sambahan. Ang toldang iyon ay larawan lang ng kasalukuyang panahon, sapagkat ang mga handog at kaloob na iniaalay doon ng mga tao ay hindi nakapaglilinis ng kanilang konsensya. Ang mga ginagawa nilang ito ay nauukol lang sa mga pagkain at inumin at mga seremonya ng paglilinis. Mga tuntuning panlabas lamang ito na ipinapatupad hanggang sa dumating ang bagong pamamaraan ng Diyos. Ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamamaraan, na higit na mabuti kaysa sa dati.
Pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao at wala sa mundong ito. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kaniyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Ayon sa kautusan, kung itinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at toro at ng abo ng guya para maging malinis. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ng Diyos na buhay. Kaya si Kristo ang ginawang tagapamagitan sa atin at sa Diyos sa bagong kasunduan. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos niya ang mga taong lumabag sa unang kasunduan. Dahil dito matatanggap ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. Maihahalin tulad ito sa isang huling testamento na kailangang mapatunayan na namatay na ang gumawa nito. Dahil wala itong bisa habang nabubuhay pa siya. Nagkakabisa lang ang isang testamento kapag namatay na ang gumawa nito. Kaya maging ang unang kasunduan ay kinailangang pagtibayin sa pamamagitan ng dugo. Sapagkat nang ipahayag ni Moises ang kautusan sa mga tao, kumuha siya ng dugo ng mga guyat kambing at hinaluan ng tubig. Isinawsaw niya rito ang balahibo ng tupa na kinulayan ng pula na nakatali sa sanga ng isopo. Pagkatapos, winisikan niya ang aklat ng kautusan at ang mga tao. At sinabi niya, "Ito ang dugong nagpapatibay sa kasunduang ibinigay at ipinatutupad sa inyo ng Diyos." Winisikan din niya ng dugo ang toldang sambahan at ang lahat ng bagay doon na ginagamit sa pagsamba. Ayon sa kautusan, nililinis sa pamamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba. At kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya kailangang linisin sa pamamagitan ng ganitong paraan ng paghahandog ang mga bagay sa sambahang ito na larawan lang ng mga bagay na nasa langit. Pero nangangailangan ng mas mabuting handog ang mga bagay na nasa langit, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa isang banal na lugar na gawa ng tao at larawan lang ng mga bagay na nasa langit, kundi sa langit mismo. Siya ngayon ay namamagitan para sa atin sa harap ng Diyos. Ang punong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa pinakabanal na lugar bawat taon na may dalang dugo ng hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog ng kanyang sarili at hindi na niya ito inulit-ulit pa. Dahil kung kailangang ulit-ulitin, maraming beses sanang nagdusa si Kristo mula pa ng likhain ng mundo, pero minsan lamang siya naparito sa mundo para alisin ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Ginawa niya ito nitong mga huling araw. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.